Update po sa pamamaril sa isang residential building sa Parañaque na ibinilita namin kahapon. Sinabi ng pulisya na may dating alitan ng gunman at ang isa sa mga napatay niya. Ayon kay Parañaque Police Chief Colonel Nicolas Piñon, dati raw kumatok ang gunman sa unit ng isa sa mga biktima dahil may hinahanap na tao. Nagsumbong daw ang biktima sa security ng gusali at ipinatawag noon ang suspect. Humihingi pa raw ng karagdagang detalye ang Parañaque Police sa pamunuan ng residential building tungkol sa dating alitan umano ng gunman at isa sa mga biktima. 2 ang napatay ng gunman. 4 naman ang sugatan. Pinupuntahan na raw ng Parañaque Police sa mga kamag-anak ng gunman na posibleng makapagturo o makakumbinsi sa kanya na sumuko na. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng residential building na prioridad nila ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga residente. Nagsorry ang asawa ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay na si Sheila Guevara kay Ann Curtis para sa mga sinabi ng kanyang mister tungkol sa aktres. Sa isang social media post, sinabi ni Guevara na walang sino mang babae ang dapat pag-usapan ng ganoon. Nagsorry din si Guevara sa pamilya ni Curtis. Binigyang diin ni Guevara na lahat ng babae ay dapat igalang at tratuhin ng may dignidad. Hindi raw sang-ayon at hindi kinukonsinti ni Guevara at ng kanyang mga anak ang mga pahayag ni Suntay. Itinanggi rin ni Guevara na natawa siya at na-approve sa kanya ang mga pahayag ng kanyang mister tungkol sa aktres. Nanawagan din si Guevara sa publiko na huwag siyang idamay at ang kanyang mga anak sa kontrobersya dahil sila'y private citizens at walang kinalaman sa mga pahayag ng congressman. Kinundin na rin ng Commission on Human Rights ang mga anilay bastos na pahayag ni Congressman Suntay. Wala raw dapat lugar ang mga ganoong pahayag sa mga institusyon kung saan dapat manaig ang tiwala ng publiko, professionalism at accountability. Nanawagan din ang CHR sa Kongreso na pagtibayin ang kanilang Code of Conduct at tiyaking patuloy ang paggamit ng pamantayan at pananalitang may gender sensitivity sa kanilang proceedings. Nagsorry si Congressman Suntay at iginiit na taken out of context ang kanyang mga pahayag sa ating panayam sa kanya nitong Miyerkules. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag tungkol sa ethics complaint na isinampal laban sa kanya ng ilang women's rights advocates. Iniutos na rin ng Kamara ang formal na ethics investigation kaugnay nito kasunod ng privileged speech ni House Women and Gender Equality Chair Ann Matibag na kumukondena sa naging pahayag ni Suntay. Happy Friday mga mare at pare! Kwento ng inspirasyon at pag-asa ang tampok sa episode ng Magpakailanman Bukas na pagbibidahan ni Sparkle star Yasser Marta. Dahil dyan sa droga na yan! Ayun naman yung totoo, di ba? Hindi dahil dito sa pagtutulak ko. Baka patay na yan si Papa eh! Patikim yan sa ang presong nangarap maging pulis episode na pagbibidahan ni Yasser. Makakasama niya rito sina Yayo Aguila at Mon Confiado. Mapapanood na yan bukas Sabado sa GMA, 8:15 p.m. pagkatapos ng Pepito Manaloto. Sabi ni Yasser, ipakikita sa episode ang pagpupursige ng isang taong naligaw ng landas na makabalik sa tama at gawing maayos ang kanyang buhay. Natutunan ko rin, sa mga pagkakamali natin, hindi natin siya matatakpan kung gagawa lang tayo ng kabutihan eh. Para sa character ko na si Von, it's accountability. Kailangan natin pagbayaran, kailangan natin akuin ang mga pagkakamali natin para magbago. Si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang itinuturo ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na nasa likod umano ng pag-alis sa kanya bilang Senior Deputy Minority Leader. Sabi ng ilang kongresista, hindi nakikialam ang House Majority sa mga opisyal ng minority. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko eh. Mahirap talaga. Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang nagiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno.
Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos ko magsalita, ayun, in-escort na niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, nandun si Speaker Boji D, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay distinguished colleague Erice that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Pumalag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin tila sunod-sunuran lang kayo? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun. Hindi po posible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House minority leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni House Majority Leader Sandro Marcos at ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Erice. Hinahayaan ng saligang batas ang bawat kapulungan ng Kongreso na pumili ng kani-kanilang mga opisyal sa paraang tingin nila ay kailangan. Pero ayon kay Dr. Maria Fe Mendoza ng UP National College of Public Administration and Governance, delikado kung sakaling totoong aligasyong hindi malayang nakapagdedesisyon ang minorya ng Kamara. Hindi maganda yon kasi walang ibang ideya, walang ibang different perspective na pumapasok doon sa conversation and debate. So parang nagkukunwari lang. Sabi pa ni Mendoza, isa pang mahalaga ay siguruhin na independent o may sariling mga desisyon ang legislatura at hindi naiimpluwensyahan ng ibang sangay ng pamahalaan. Mali yun kasi nga wala na compromise yung yung independence of each branch of government. Tapos wala yung checks and balances. So ang mo doon, kung wala kang checks and balances, di para na lang tayong yun nga, yung yes men lahat at wala nang ibang magbibigay ng parang kakaibang opinion. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumasok ang 6 na lalaking naka-helmet sa jewelry store na yan sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Tinutukan nila ng baril ang mga nasa loob ng tindahan at pinapasok sa isang silid. Dali-dali nilang hinilimas ang alahas at pera na nagkakahalaga ng mahigit
653,000 pesos at saka tumakas. Nahuli sa hot pursuit operation sa Caloocan ang isa sa mga suspect. Nakuha sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril at mga helmet na pinaniniwalaang ginamit ng gawin nila ang pang-hold up. Walang pahayag ang lalaki na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy na tinutugis pa ang 5 niyang kasama. Ngayon pong Fire Prevention Month, doble ingat po sa sunog. Sa Tondo, Maynila, nasa 200 pamilya ang nasunugan kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kumislap at nagputukan ng mga kawad ng kuryenteng ito na magkasunog sa Barangay 20, Gate 10, Parola, Tondo, Maynila. Sa lakas ng apoy, itinaas ito sa ika-4 na alarma bago mag-alas 2 ng madaling araw kanina. Hudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 16 na fire truck. Magkakadikit halos sa mga bahay at ang ilan, pawang gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang apoy. Ang isa sa mga nasunugan na si Salve Ausa, walang naisalbang gamit. Nanonood po ako ng movie ng Korean movie. Ngayon may naririnig po ako sumisigaw na may sunog daw po, kinakalabog niya yung kamag-anak niya doon na malapit sa amin. Labis namang nabalhala si Jacqueline Lape, wala raw siya sa bahay na magkasunog. Ang mga anak niya ang naiwan sa bahay kaya agad siyang umuwi. Lahat po ng pamilya ko walang naisalba kahit isa. Wala po. Suot lang po talaga nila. Sa initial estimate ng Barangay 20, sa pakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection, nasa 200 pamilya ang naapektuhan ng sunog, 100 istruktura at 400,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa kalapit na Delpan Covered Court, pansamantalang nagpalipas ng gabi ang mga nasunugan. Dito nagsimula yung sunog sa bahay ni alias Toto. Kasi base sa aking investigasyon sa mga kapitbahay, doon nagsimula yung apoy sa second floor. Naapula ang apoy bago mag-alas 6 ng umaga. Walang naitalang nasawi o nasaktan. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Light materials siya, then yung mga iskinita. So nag-adjust po tayo, nagtaas po agad tayo ng alarma para mabilis po yung takbo ng ating BFP tsaka ng ating mga kaibigan sa volunteers. Then naman po siya, natulungan naman po siya, may hydrant po tayo doon sa kabila. So hindi na po siya masyadong kumalat. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natanggap na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang notice to respondent mula sa Kamara para sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kinumpirma yan ang tagapagsalita ng kanyang defense team na si Attorney Michael Poa. Gate niya, wala pa raw silang nakikitang dahilan sa ngayon para maglabas ng komento. May 10 araw ang kampo ng bise para ibigay ang kanyang tugon sa mga alegasyon. Sa panayam ng Balitang Hali kahapon, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro na sa March 15 ang deadline sa reply ng bise. Base sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, kung hindi sasagot ang panig ni Vice President Duterte, ituturing ng pagtanggi ito sa mga alegasyon. Ayon kay Luistro, bahagi ng due process ang paghingi nila ng reply ng bise. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Goodbye amihan na nga ba? Kausapin na po natin si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Gandang tanghali po, Miss Connie, at sa lahat ng po ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Good afternoon. Ma'am, hindi pa opisyal na panahon po ng tag-init pero may mga lugar na ho na nakapagtala na ng mataas na heat index. Ano ho ang dahilan yan? Well, sa ngayon ay unti-unti na pong humihina yung ating hanging amihan. So, nandiyan na lang po sa may extreme northern Luzon, kaya nakakaranas na rin po tayo ng medyo maiinit na temperatura at pataas na mga alinsangan. Pero sa ngayon, Miss Connie, hindi pa naman po widespread yung tinatawag nating matataas na alinsangan na nararanasan ng ating mga kababayan sa ngayon. So mga few areas pa lang sa ngayon, mostly ay dito sa may mga coastal areas pa lang. I see. At ibig sabihin ho ba nito ay malapit nang matapos ang amihan season? Mga kailan kaya natin na makikita talaga yung pagpasok po ng tag-init?
So asahan po natin ngayon din pong Marso, maaasahan natin po yung pagtatapos ng ating amihan. So base po sa monitoring ng DOST Pag-asa, meron pa rin po tayong mga surge ng Northeast Monsoon, although ito ay mahina na at dito na lang po sa may extreme Northern Luzon. Pero meron pa rin po mga cooler na mga temperature na mararanasan natin. Kaya hindi pa rin po tayo makapag-terminate na ganap ng ating amihan sa ngayon. Okay. So ano ho ang parameters ninyo para opisyal nang madeklara ang panahon ng tag-init dun sa mga excited na hong mag-beach? Well, sa ngayon ang binomonitor natin is yung pataas ng pataas yung temperatura, tumataas yung relative humidity or alinsangan, and at higit sa lahat yung position ng mga tinatawag na mga high pressure system. Yan po sa may itaas ng ating bansa, yung tinatawag nating reads of high pressure area. So yun po yung binomonitor natin. Siya din po yung magdidikta whether kung magtutuloy-tuloy na yung ating pag-init ng temperatura sa pagtatapos ng amihan at pagpasok ng ating warm and dry season months. Okay. At ano naman ho ang inaasahan natin sa El Nino sa kalagitnaan po ng habagat season? Well, sa ngayon, Miss Connie, ay minomonitor pa rin natin itong potential dahil sinabi po ng World Meteorological Organization yung potential ng ating pagkakaroon ng El Nino this year. But for now, so ngayon po ay nakataas pa rin po yung La Nina Advisory na kung saan nakakaapekto pa rin po yung madaming ulan na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa may Visayas and Mindanao. So after po nitong termination natin ng amihan and at the same time ng ating La Nina Advisory, pagpasok po ng warm and dry season months natin, ito naman po yung imo-monitor natin yung potential na pagdating ng El Nino. But for now, wala pa po tayong El Nino watch sa ngayon, monitoring pa rin po tayo. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming impormasyon. Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Liza Solis po yan. Pasok si Pinoy gymnast Carl Elgulyulo sa floor exercise finals ng Figure Artistic Gymnastics World Cup sa Baku, Azerbaijan. Sa score na 13.8, naka-4th place si Carl sa qualification round kahapon. Nanguna ang gymnast mula sa Kazakhstan. Magkakaroon pa ngayong araw ng 3 qualification events para sa finals bukas. Kinestyon ng mga dati umanong sundalo na nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico kung bakit hindi nila inimbestigahan ang kanilang kwento kaugnay sa pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad. Iginiit din nilang wala silang sinusuportahang sinumang politiko. Balitang hatid ni Maki Pulido. Emosyonal ang ilang mga dating sundalo na nagpakilalang mga dating security daw ni Zaldico nang humarap sa ipinatawag nilang press conference. Hinigipit daw sila at pinagdududahan sa kanilang alegasyon na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko at personalidad, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang partikular na tao o grupong itinuro sa likod ng panggigipit, pero bakit daw di iniimbestigahan ang mga sinabi nila na anilay walang halong politika? Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Buhay po namin sa kapamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang. Sa press con, matipid ang pahayag ng mga dating sundalo. Pinanindigan nilang naghatid sila ng pera na nasa 5 maleta sa bahay ng Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. 5 maleta po yung na dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Yung ano po, may lake po. Ilan po yung ano. May ano, boss? Yung may lake. Nakita rin daw nila si Congressman Laila De Lima noong taong 2025 sa isang townhouse sa Forbes Park, Makati na laging kamiting si Congressman Zaldico. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po. Sa townhouse. Sa townhouse po. Lagi po siya doon. Kamiting sila boss. Then paglabas niyan, may mga bit-bit na po yan sila na paper bag. Paper bag? At paano nyo alam na may laman yung paper bag na pera? Kasi po, galing po yun Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka alam po namin na pera yun kasi
sinasabi po ng mga EA, ma'am. Tsaka nakikita rin namin. Nauna nang itinanggi ni De Lima ang alegasyong tumanggap siya ng pera mula kay Ko. Ang palasyo tinawag na ring lousy script at paulit-ulit umanong kasinungalingan ang mga alegasyon ng mga dating sundalo. Nauna nang sinabi ng NBI na iniimbestigahan na nila ang kredibilidad ng kwento at akusasyon ng mga dating sundalo. Sa inisyal na impormasyon ng NBI at Ombudsman, ilan daw sa mga sundalo may kinakaharap na kasong kriminal. Kasama raw sa iniimbestigahan ang mga personalidad na umano'y nasa likod nila. Giit naman ng mga dating sundalo, Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Wala pong sumusuporta sa amin. Kahit sino, sir, nasa label po kami. Hindi kami lumapit kung kahit sino. sa press conference dumating sina Mike Defensor at dating AFP retired General Hermogenes Esperon. Suportado ng dalawa ang mga dating sundalo. Karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Hindi kumpleto ang lahat ng 18 Marines. Ang iba daw tinitiyak na safe ang pamilya nila. Biglang tinapos ang press conference dahil may pangamba na raw sa seguridad nila. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mas malalim daw na pakayang aligasyon ng 18 dating tauhan umano ni Zaldico ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Local yan. I think we know who's behind it. But, we have to... Sabi ni Remulla, patuloy pang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pagkatao ng mga dati umanong sundalo. Nasabihan na rin daw ng ombudsman ng abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligod na magsumiti sila ng kanya-kanyang affidavit.